Nakabalik na nga kami nito sa resort, galing nga kami ng floating cottage. Hindi nga namin natapos ang oras na hanggang 5 PM para sa floating cottage. Talaga naman kasing init na at sunog na nga kami. Pagdating nga namin sa resort, talaga namang nag-ayos na nga ang mga person dahil sila tita nga sila mama ay nagluluto na nga sila ng kakainin namin sa dinner. Ito yung mga pan-design na binili nga ni Maricar and kami na nga lang nila Ella, Jubel, Mabel, 30. Actually, ng mga kapatid ko ang nag-design at nag-ayos dahil busy na nga ang mga person. Hindi na nga makaasikaso si Maricar. Syempre, meron na nga silang baby at busy na nga sila at sila nga ay nagbabantay ng kanilang mga anak. By the way, pagdating nga namin dito sa resort, hindi pa nga nalinis agad na dapat 4 PM naka-check-in na nga kami. Pero 5 PM na yata kami almost nag-check-in dahil nga nilinis pa nga ang buong bahay. After nga namin mag-design, bumaba nga ako at chinek ko nga ang status ni tita mo na awaan na nasasad nga ako nito kasi nga siya lang yung mag-isa dito sa baba and naka-prepare na nga yung mga pagkain. Dahil yung mga ibang tita at tao ay nagliligo at nagpe-prepare na nga para sa aming pa-surprise sa kanya. Sinabihan ko na nga yung mga tao na mag-asikaso dahil nakikita ko na nga si tita Mona na naaantok na nga at umakyat na nga sa kanyang kwarto. Nung nasa baba nga kami, hindi ko siya kinikibo masyado kasi ino-observe ko lang kung ano yung mga ginagawa niya. Sinabihan ko na nga ang buong family na mag-asikaso na nga dahil sinabihan ko na nga si tita Mona na aayusan ko na nga siya at wala nga kaalam-alam si tita sa mga gagawin nga namin. Ang sabi ko nga lang sa kanya dyan, mamini nga siya ng damit na pwede niya nga suotin. Di niya nga alam na may mga pa-program at pa-surprise nga sa kanya dahil ang alam niya nga lang kakain at mag-dinner na nga lang kami ng sabay-sabay. Parehas nga kami nang napila ni tita na susuotin ng mga dala ko as a backup. Ito yung mga damit na hindi ko pa nga nasusuot na mga in-order ko sa Shein pati na nga rin sa Lubito. Sa mga ganitong damit na kasi ako komportable kaya naman dinala ko na nga rin para nga suotin ni tita. Sinuklayan, inayusan ko na nga dyan si tita na kami na nga lang ang nag-makeup. Hinihanap ko na nga lang din to kay Maricar dahil hindi nga ako nakapagdala. Hindi ko alam kung ano ba nangyari sa likod ko. Mukha siyang binuntusan na napakalaki. Lagay na nga ako ng sunscreen yan pero namang na sunburn pa rin talaga. Pati nga rin dito yung dibdib ko. Inaya ko na nga dyan si tita na lalabas na nga kami. Hindi ko alam kung kinakabahan at na-excite na nga yan si tita. Tatawa nga ako nung tinanong niya ako bakit nga daw kami sa taas aakyat. Hindi niya kasi alam na sa taas nga kami nakapag-set up kasi akala niya talaga simpleng dinner na sabay-sabay nga lang kami kakain. Ito na nga yung nangyari at surprise na surprise and napaka-worth it nga ng reaksyon niya. Birthday! Mona Lisa! Happy birthday! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yeah, thank you. Nakantahan na nga siya ng happy birthday at nablow niya na nga ang kanyang candle. Ito na nga ang sumunod sa nangyari. Sasayawan na nga siya ng mga importanteng lalaki na nandito nga sa araw na ito. Nag-prepare kasi kami ng 5 roses dahil nga 50th birthday niya nga ito. Sinayawan na nga lang siya ni Cyrus, ni Papa, ni Tito Boy, pati na nga rin ni Kuya, pati na nga rin ng kanyang asawa. Sobrang genuine nga yung mga reaction niya. Talaga namang sobrang na-excite at talaga namang surprise na surprise. Ito na nga yung sinasabi ko, ang kanyang last dance, ang kanyang husband. O na ba? Napaka-sweet. May pakis-kiss pa. Ang aga-aga nagtutukaan na ang mga person. Tinanong ko nga sa dyan kung anong reaction niya sa kanyang 5 roses dance dahil sumunod na nga rito yung 5 candles na inumpisahan na nga ni Mama. Ang Basha family talaga, ang signature niyan, mga iyakin nga talaga ang mga person. Nagme-message pa lang yan o naglalakad pa nga lang yan. Pagpunta kay Tita Mona, nag-iiyakan na nga. Ang sunod ngang nag-message kay Tita, si Tita Langgeng, sumunod na nga rin si Tita Toto. Ang sabi ko nga sayang at hindi nga kami kumpleto dahil marami pang ang member ng family na hindi pa nga rin nakapunta. And ito nga si Gracia dahil nga si Tita Mona ang reason kung bakit nga nagkakilala si Kuya pati na nga rin si Gracia. And si Maricar na nga yung last message dyan, siya nga ang pinakamagandang pamangkin. After nga ng speech at pa-message, sabi ko nga dito kay birthday girl, blow na nga lahat ng candle. Itabi niya nga itong candle dahil magiging
magiging souvenirs at remembrance niya nga yan. Sumunod na nga rito yung 5 treasures. Si Ella na nga dyan ang nauna dahil si Ella ang unang naging anak nila Tita Mona noon. And sumunod na nga dyan si Cyrus din na nagbigay ng treasure o ng gift sa kanyang mama. And si Tita Langging, pati na nga rin si Tata Eri na pinroxy na nga rin ni Maricar ang nagbigay ng treasures at hindi ko na nga nilagay dito dahil nakapag-message na nga rin sila. After nga ng 5 treasures, sumunod na nga rito yung 5 shots. Dito ko na nga rin nilagay yung mga boys na pwedeng mag-message kay Tita. Tawang-tawa nga ako kay Maui na nang nagme-message nga siya nito dahil napaka-basic ng mga sinasabi niya. Stay pretty, stay humble. Yung para bang nasa high school ka lang. In-explain ko rin sa kanila ano bang ibig sabihin ng shots kasi hindi lang ito yung pagtutoma na parang magtatagayan kayo dito. Ito yung sabihin ng cheers na celebrate natin yung birthday mo, yung kaarawan mo ngayon dahil nga napaka-importante nito. Hindi lang sa'yo, pati na rin sa amin. And karamihan sa mga pamangkin mo ay nagpapasalaman ka on behalf of them dahil marami kang natulungan sa amin nung kami nga ay nangangailangan. Kaya sana mas marami pang birthday at bigay sa'yo ni Lord. At mas marami pang blessing na pwede mong ma-share sa iyong mga pamangkin at iyong pamilya, pati na nga rin sa mga apo mo. At ang pinakahuli nga na nagsayaw sa kanya is yung kanyang mga apo. Hindi pa nga kompleto yung mga apo niya pero naman kitang-kita mo dyan kay Tita Mona na enjoy nga siya. After nga ng party from 3rd floor, bumaba na nga kami dito sa 1st floor. And dito nga si Jubel, siya na nga rin ang gumawa ng shawarma. Sabay-sabay na nga kaming kumain dito. Grabe, napakasarap ng food. Lalo na nitong baboy na to. Nakalimutan ko yung tawag. Sobrang lambot niya. And alam naming lahat na masayang-masaya nga si Tita Mona ng mga gabing ito. And pagising nga namin sa umaga, talaga namang pagtapos mag-almusal ay nag-zumba na nga ang mga person. Ang sawa nga at nag-swimming na ang mga person at mga bata nung umaga. Maganda nga rito, parang ang inarkila namin ang buong resort dahil nga wala ng tao. Pagpasensya nyo na nga yung boses ko rito dahil parang damang-dama ko pa nga rin yung alak dahil galing na naman nga kami sa birthday yan na nakaraang gabi dito sa May Cavite, birthday nga ng aking tita. Syempre, hindi na nga papatalo ang mga person. Talaga namang nilabas na nga nila ang kanilang mga beat. Ay, bilbil pala. Charot. So, sana nga sa mga susunod na birthdays or family reunion, family outing o ano man yan, sana nga rin ay makumpleto nga kami. So, after nga ng almusal na nag-zumba-zumba at ginawa yung other activities, nag-lunch na nga rin kami. Pinainit na nga lang ni Maui yung mga natirang pagkain tulad na nga lang ng spaghetti, menudo at iba pa. Tuwang-tuwa nga ako dito kay Boba kasi naman talagang takot na takot nga siya talaga sa tubig. And kinukutuhan ko nga siya dito, baka sakaling may makita akong kuto pero akala niya minamassage ko siya. Napaka-cute nga talaga nitong anak ko at napakabait. Pero ang kinaiinisan ko nga lang talaga sa kanya, hindi nga talaga siya marunong lumangoy. Yun lang. Bye!